Ay, masarap. Parang maganda siyang combination. Ang ganda ng jive nila. Kumaga parang sa pagsasayaw, yung ganyan-ganyan. Nagsasayaw sila ng bonggang-bongga. Ang ganda nilang partner. Kumaga sa cha-cha, panalo agad sila. Ang ganda. Ang ganda ng combination. Good morning mga akla! It's our 4th day here in Vietnam! Gusto niyo yun? Energy tayo, Diyos ko dahil. So, mga akla, it's currently 1:47 p.m. na dito sa Danang Vietnam, mga akla. Oo, and sa Pilipinas ata, and then sa Malaysia, oo, it's 2:47 p.m. Mag-aalis stress na mga bakla. Oo, mga akla, talagang pinlano talaga namin, mga tina, maghapon-hapon na. Kasi nga, for the previous days na nagstay kami dito sa Hoi An and Danang Vietnam, lagi kami, Diyos ko dahil, alas 6 ng umaga, alas 5 ng madaling araw, nagigising. Kasi nga, Diyos ko dahil, may mga, yung full pack itinerary natin for the past 3 days is, Diyos ko dahil, palong-palo, gano'n. O, diba? Nasiyahan naman kayo sa mga pinagpupuntahan namin. And comment below mga akla kung, marami kayong nakuha mga information at nag-enjoy kayo sa vlog natin for the past 3 days. O, gusto niyo yon? At dahil dyan mga akla, syempre, diba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo na more on lang tayo, raw vlogs, more on informative vlog, at saka more on lang tayo, baklaan dito sa ating YouTube channel. Walang masyadong seryoso, Diyos ko dahil. Huwag niyo seryosohin ng mga bagay-bagay ha. Dahil mga bagay, lahat ng bagay ay magkaugnay. Charot! Charis lang. So for today's video, mga akla, haba ng intro, diba? Samahan nyo kami, mga akla, na lumibot sa mga Instagrammable cafe shops or coffee shops dito sa Danang Vietnam. So alam nyo naman na famous ang Vietnam pagdating sa mga sa mga coffee, sa mga coffee shops. Kasi, Diyos ko dahil, mapagilid man, gilid-gilid na coffee shops man yan, pop-up store man yan, or yung mga parang mga nasa sidewalk coffee shops, itry niyo yan mga akla. Kasi yung mga masasarap na kape talaga, and to start up your Vietnamese coffee experience, itry niyo yung mga nasa gilid-gilid, yung mga nasa street, Kinemberlu, kasi doon talaga yung tunay na sarap ng kape. But for us, for today's video, para at least meron kayong idea, lalo na sa mga coffee lovers, sa kayo mga coffee or cafe shop hopping dyan ng mga subscribers natin or mga viewers natin. So, ito yung guide kung ano ba yung mga yung mga top cafe shops, ito yung mga pinupuntahan at syempre mga Instagrammable cafe shops na pwede nyong puntahan dito sa Danang Vietnam. So without further ado mga akla, masyado na tayong maraming nalalaman, masyado na tayong madaldal. Let's go! Samahan nyo na kami at libutin na natin mga Instagrammable coffee shops dito sa Danang. Kaya let's go! Ganon. Ganon yan. Nandito na nga tayo sa Sontra Marina Cafe. Oo mga akla, Diyos ko dahil, isa to sa pinaka binibisita ng mga turistang cafe shop or coffee shop dito sa Danang, Vietnam. Oo. So ayun mga akla, so parang 10 to 15 minutes away lang talaga siya dun sa hotel accommodation namin, and super easy access lang siya kasi nag-grab lang kami papunta dito. Oo. And it's currently 2:49 na ng hapon. Oo. And pagpasok pa lang namin dito sa cafe shop, bakla, Diyos ko dahil, sinabi na agad kami ng reception na wala ng table. So kung gusto daw namin na mag-picture-picture, umorder lang daw kami, and lahat ng mga order namin dito is take away na or take out na. O, diba? Pasabog. Atake sila. Oo nga mga akla. Eto, buti na lang nakakahanap kami ng upuan kasi
dito sa Sontra Cafe. Para siyang mga kwarto-kwarto, pero open area din naman siya. Tapos, may mga bukas lang talaga na mga bintana and super naman siya, Santorini inspired naman talaga siya. Kaya super pinupuntahan siya and super Instagrammable talaga yung bawat sides na makikita nyo dito sa Sontra Cafe. At yung mga akla, just to remind you, if pupunta kayo dito, dalhin nyo na yung Jisoo Life nyo. Oh, Jisoo Life is life. Charot. Pagpunta kayo dito sa Sontra Cafe kasi dahil grabe, ang init. Walang aircon dito. Open area lang siya. Tapos pinto-pintuan lang. Tapos lang siya, binta-bintana. Tapos electric pan lang yung atake. Oh, gusto nyo yun? Pero maganda pa rin experience. Kaya dahil pumunta kayo dito. At eto na, punta na tayo doon sa pinagmamalaki nilang coconut coffee. O, di ba? Yun kasi yung sinuggest and ni-recommend ng mga barista dito sa Sontra Marina. So, ito yung ating drinks. Ayan, o, di ba? Kung makikita nyo, nahalo ko na siya. And meron siyang coconut ice cream. Ayan, o. Coconut ice cream. Tapos, meron siyang parang fried, shredded coconut. Ayan, ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, o. May mga fried, shredded coconut siya. Ayan. Para siyang para siyang yung mga mugmug sa mga bibingka sa atin. Ganun yung atake niya. So, ito yung nagkakalaga mga akla ng 75,000 Vietnamese dong. Let's try na natin or try na natin tong coconut coffee. Haluin daw mabuti, sabi. Di ba tama, Chad? Haluin na mabuti. O, ayan, haluin natin ng mabuti. Try muna natin itong mga shredded coconut kasi meron talaga siya dito. Naririnig nyo yun? Kahit na nahalo na siya, saka nababad na siya sa inumin, nandun pa rin yung crispiness and lasang-lasa yung coconut. Try naman natin yung yung drinks. Hindi masyadong matamis, parang papunta na siya sa shake. Ang ganda ng combination ng coconut and coffee, pero parang mas nanlalaban yung mas nanlalaban yung coconut kasi parang may flavor siya na parang alam mo yung coconut oil, ganun, may lasa siya, nalalasahan ko yung coconut oil dito. Tapos yung coffee, hindi siya masyadong matapang, mas angat yung lasa ng coconut flavor. Ang sarap. Dahil mainit nga dito, nakaka-refresh tong tong drinks na to. Kaya siguro, ito yung nire-recommend ng mga barista doon. At ito talaga, ang sarap ng coconut shredded, fried coconut shredded kinemerut. Yun na yung bahala na yun. Sarap. And, meron kami ditong paubos ng tiramisu cake. Yung tiramisu cake naman na to is nagkakalaga ng 30,000 Vietnamese dong. Ay, 40,000 pala. Nagkamali na naman ako. 40,000 Vietnamese dong. Try natin. Ito na to, kalahati na to kasi kinain na ni Chad yung iba eh. Pero malaki-laki naman to para sa 40,000 Vietnamese dong. So, try natin. Let's try. 40,000 Vietnamese dong, okay na, no? Masarap. Kasi hindi matamis. Last bite. Ang sarap. Ano yun? May kasamang coffee bean. May kasamang coffee bean yung tiramisu. In fairness, yung tiramisu masarap kasi lasang-lasa mo yung cream cheese tapos hindi ganun katapang yung lasa nung tiramisu powder. O, di ba? Sarap siyang partner dito sa coconut coffee. Kami din pala doon ng mga barista. Very recommended daw to. Saka
ito yung bestseller nila. Kaya, good partnership sila. So, ayun mga akla, very recommended if you're going to visit Sontra Marina Cafe. Mas maaga lang kayo siguro pumunta dito, like for example, 10 in the morning. Kasi ngayon, it's 2:55 na. So, alam naman natin, expected na natin na mga ganitong oras, yan, buhay na lahat yung mga turista at buhay na yung mga tao. At pare-parehas kami ng utak. Pare-parehas kami pumunta dito sa place na to. O, bibigyan ko na lang kayo ng pangmalakasang montage para at least makita at syempre mas ma-appreciate nyo pa yung ganda ng Sontra Marina Cafe. And then after this, punta na tayo sa ating next coffee shop. Oh, montage. Punta ka na dyan. Charot! So ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Wind Garden Coffee. Real quick mga akla, parang 10 minutes away lang siya from the Santorini-inspired coffee shop na, anong pangalan nun? Sontra Coffee Kinemberlu. Hindi ko na naman natandaan. Diyos ko dahil. Talagang makakalimutan talaga ako sa pangalan. So ayun mga akla, itong Wind Garden Coffee, literal na para siyang garden coffee shop na merong fish pond at nakaka-refresh at saka nakakatanggal ng stress yung mga koi fish. So meron silang ditong indoor coffee shops which is merong mga air-conditioned shop, and meron din sila ditong outdoor which is itong kinauupuan namin, and Vietnamese style pa rin siya mga akla, pero team kahoy siya. So yung alam niyo yung mga bangko na mga maliliit, yung mga panglabada sa atin, tapos meron lang ditong mahabang lamesa. Oo. Nakakatuwa dito. Parang mas nabetan ko kaysa parang mas nabetan ko tong Wind Garden Coffee kaysa dun sa Sontra coffee shop, kasi dito parang yung yung atake niya parang para kang nasa jungle, ganun. Tapos garden yung atake. Tapos alam mo yung parang may peace of mind ka, hindi masyadong madami yung tao, unlike doon sa Sontra. Grabe dahil, rin siya, pila rin siya ng Wawawi, saka bardagulan, hindi ka magiging Disney princess doon sa Sontra. Magiging mandirigma ka once na makalabas ka doon. Dito mga bakla, pag pumunta ka, hindi mo na kailangan ng electric fan, hindi mo na kailangan ng Jisoo Live. Charot. Diba? Hindi siya naka-on kasi yung hangin, nakaka-refresh. Tapos, ako lang yung maingay. Dito sa garden na to, medyo siya, taimtim. So kung nagmumuni-muni ka, kung gusto mo magbasa ng libro, pwede ka dito. At saka mas mura yung coffee dito, coffee prices. Ilalagay ko siya dun sa montage ko para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung prices. Pero naglalaro lang siya from 50,000 Vietnamese dong, and ang pinakamahal ata is parang 70 to 80,000 Vietnamese dong. So mga akla, hindi ko na rin pinakita yung mga iba pang mga pwede nila ditong i-offer, pero nag-offer din sila dito ng some meals, yung mga light meals, and yung mga pastries nila like cakes, meron ding mga croissant, ganyan, mga baked breads.
candids. At ang inano ko pala dito, inavel ko pala dito, mga akla, since tapos na tayo dun sa coconut coffee sa Sontra Cafe, dito naman sa Wind Garden Coffee, ang inavel ko is yung Nom Matcha Cacao, or in English, it's Matcha Coconut Milk. Ito siya, oh. Ganda, di ba? Bon appetit, di ba? Haluin natin. So, yung milk niya coconut, unlike doon sa mga ibang coffee shops, di ba? Kasi, sa Vietnam kasi mga bakla, very sagana sila sa mga coconut. Kaya kadalasan kahit sa mga souvenir, yung mga candies nila, puro mga coconut ang atake. Ganon. Let's try the coconut matcha milk kineso. Ito pala, mga akla, nagkakalaga lang to ng 50,000 Vietnamese dong. Mura, diba? Cheers, mga akla. Magkape na rin kayo at magmatcha na rin kayo dyan, ha? Para sabay-sabay tayong hihigop in 1, 2, 3. Ay, masarap! Hindi na-overpower nung matcha flavor yung coconut milk. So, parang maganda siyang combination. Ang ganda ng jive nila. Kumaga parang sa pagsasayaw, yung ganyan-ganyan. Nagsasayaw sila ng bonggang-bongga. Ang ganda nilang partner. Kumbaga sa cha-cha, panalo agad sila. Ang ganda. Ang ganda nung combination. Lasang-lasa ko pa rin yung coconut milk and lasa ko pa rin yung matcha, pero hindi overpowering yung coconut milk and yung matcha. Saktong-sakto lang. Saka nakakapawi siya ng pagod simula dun sa Sontra Cafe natin. Kasi napagod ako sa pagpo-photoshoot at saka sa pag-ano doon, paghahanap ng upuan. Pero dito talaga, super refreshing. Refreshing na. Tapos, alam niyo yun, kung nagmumuni-muni kayo at may pinagdadaanan kayo at gusto niyo lang ng peace of mind, go here in Wind Garden Coffee Shop. Sobrang ganda. Very recommended. Mura pa. 50,000 Vietnamese dong. Iba talaga yung expectations versus reality. Kasi alam mo yun, sa Sontra Cafe, parang ramdam ko, doon ako mag-enjoy, doon ako yung bobongga ng vlog. Pero dito, mas na-appreciate ko tong Wind Garden Coffee, hindi sa pagiging OA na naman. Mas na-appreciate ko talaga yung lugar. Ang sarap, hindi matamis yung drinks. Saktong-sakto. At kung hindi pa rin kayo naniniwala sa sinasabi ko na hindi sa pagiging OA at hindi pa rin kayo naniniwala sa sinasabi ko na super natutuwa ako dito sa lugar na to, saka grabe yung hangin, grabe yung aesthetic, kasi yung design niya is very vintage, modern design, ganon. Vintage, modern design, architecture, chururut. At kung hindi pa rin kayo naniniwala sa sinasabi ko, eto, papakita ko na sa inyo. Eto mga akla, ito yung harapan ng table ko. Ito yung nakikita ng mga mata ko ngayon. Tapos ito yung matcha coffee. Tapos ayan yung mga koi dahil may fish pan nga dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo yung table. Tapos konting kembot lang. May makikita kayo ditong parang mini fountain. Tapos may anong pa niya? Parang humidifier. Yung parang pausok-usok effect. Oo, mist. Tama, Chad. Ang ganda, diba? Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung Korean na mas masarap sa matcha. Tapos, charot. Ito yung nga pala to? Indoor cafe shop. So, meron siyang isa, meron siyang dalawa. Tapos dito kayo o-order. Ayan yan. Diyan kayo o-order kila ate. Yes. O, diba? Diba? Nakaka-refresh yung lugar. Kumbaga parang maano ka dito. Marirecharge ka. Lalo na makikita mo yung mga kuy, kabog, diba? Charot. Pusa yan. Ang ganda, diba? Tapos yun, meron pa doon, may mga pa-garden. Tapos may rooftop pa yan dito, day. Kung gusto niyo ng privacy na mag-jowa at gusto niyo mag-aurahan doon, punta kayo doon sa may itaas kasi meron pa yung itaas O, diba? Naniwala na kayo. Diba? Kung hindi pa rin kayo naniniwala, pumunta na lang kayo dito, mga bakla kayo ng taon.
nakakatuwa. Bukod sa, ang ganda na ng nakikita ko ditong view, may nakikita rin ako magandang view na afam. Koreano ata to, day. Diyos ko, day. Talagang may pagkain na ako. Inumin na lang talaga yung in-order ko kasi meron talaga ditong Koreano. Hello, Opa. Opa Gangnam Style. Bago pa tayo bumigay at lumandi at umaura pa dito sa Wind Cafe, eto, bibigyan ko kayo ng glimpse ng pangmalakasang montage ng Wind Garden Coffee Shop. Let's go! Na nga mga klaren, dito na nga tayo sa Kwango Cafe. Diyos ko, din napapaisip ako na parang pakwago na, saka parang pangongo na din ako dito sa Vietnam. Ay, don't get me wrong charot-charot lang yung mga kla. So ayun, nandito nga tayo sa Kwango Cafe. Isa to sa mga very Instagrammable na cafe shop dito sa Da Nang, Vietnam. If magsa-search kayo ng Instagrammable cafe shop, isa to sa mga lalantad or bubulaga at saka yung tatambad sa inyong mga social media na famous or Instagrammable cafe dito sa Da Nang, Vietnam. So, mga akla, yung design or yung ano nito, yung atake ng coffee shop na to is very Mediterranean, Moroccan-inspired vintage cafe shop. Ganun yung esena. Oo, totoo talaga, promise. Alam mo yung parang makaluma and then may modern style na atake. Tapos, ang hilig nila sa mga sa mga indoor and outdoor tables and chairs set up na coffee shop dito sa Vietnam. And dito naman, pumunta naman kami dito kasi parang majority of the tables and chairs dito sa Kwango Cafe is nandito sa indoor. Meron ng few tables and chairs, siguro mga 5 sets of tables and chairs, and also another one doon sa may famous na hagdanan na mukhang Moroccan or mukhang Mediterranean style yung atake. And then hindi rin siya ganong kalakihan at hindi rin ganong kadamihan yung tao. Yun ang maganda dito, mga akla. Siguro na bigla na naman ako, mga akla, nung pumunta kami ng Sontra Cafe. Hindi tayo maka-move on doon, no? Kasi sobrang daming tao. But here, and also yung doon sa Garden Cafe na pinuntahan natin, yung pangalawang cafe. Eto, kung gusto nyong ma-relax, kung gusto nyo ng, ng peace of mind, saka gusto nyo lang talaga magkape-kape, suggest ko sa inyo, pumunta kayo doon sa Garden Cafe na pangalawang pinuntahan natin, and dito sa Kwango Cafe. Oo. Lalo na dito, malamig yung aircon. Saka, napapansin namin almost ng mga cafe shop na pinupuntahan namin, madaming mga Koreano. At kami lang talaga yung Pilipino na mga pupunta dito. And kadalasan, more on, Korean, Chinese, tapos
syempre, yung mga local Vietnamese, kami lang talaga yung, yung nagtataas ng bandila ng Pilipinas dito sa Danang, Vietnam. Meron naman ako mga namimit na mga or may nakikitang mga Filipino, pero bilang lang talaga sa daliri, hindi siya ganun kadamihan. And ayun mga akla, ang in-order ko pala dito is yung grapefruit tea. Hindi na tayo nagkape, kasi kung magkakape pa tayo, baka palpitate na si Atashi. Meron pa tayong 2 araw dito sa Danang, Vietnam. Diyos ko dahil. Kaya ito yung in-order natin. And hindi ko in-expect na ang mura-mura lang talaga nitong presyo na to, ha. Yung presyo ng mga ng mga kape nila dito sa katong mga tea drinks na ino-offer nila. So like for example, this one, etong grapefruit tea na drinks na to, nagkakahalaga lang siya ng 39,000 Vietnamese dong. And then sila Chad, in-order nila is yung parang milk tea, nasa 39,000 lang din. Sa kasi April, order din siya ng coffee na na mainit, na may egg. 39,000 Vietnamese dong lang. So parang naglalaro lang siguro from 39,000 to 60,000 Vietnamese dong. So far, sa lahat ng pinuntahan nating coffee shops, etong Quango Cafe ang pinakamura. Oo, akala ko mura na dun sa may Garden Cafe. Dito pala mas mura pa. So, itry na natin tong drinks natin. Diba? Para ma-refresh tayo lalo sa ma-refresh tayo nung ma-refresh, tapos mamaya, earn na. Masarap. Saka may mga bits of grapes talaga siya. Ito, papakita ko sa inyo. Diba? Try natin. Sarap. Kasi meron pa siya ditong lemon. Sarap. Nakaka-refresh, in fairness. Ang mura nito sa sa cafe shop o sa coffee shop Kung 39,000, ito yung conversion mga bakla. Saka, alam niyo naman mga te, kapag pupunta kayo sa mga Instagrammable coffee shops, hindi lang naman yung kape or drinks yung mahalaga, di ba? Isa sa pinakamahalagang aspeto, lalo na kapag nasa ibang bansa kayo at search kayo ng mga Instagrammable cafe shops, is yung masulit nyo yung bawat sulok ng cafe shops, especially kung Instagrammable talaga siya, like this. Oo, sobrang na-enjoy ko siya kasi nag-picture taking na ako, te. Nag-shoot na ako. Nakakaloka, ang ganda. Ang lakas makamorokan, kineso, chururut, Barbines, kineso. Kung ano na naman sinasabi ko. Saka ang babait talaga ng mga Vietnamese. Wala akong masabi. Sobrang friendly nila. Saka hindi sila yung sabi mo pipigilan ka mag-vlog. Hindi, dire-diretso lang mga bakla. Nagpapaalam naman ako Nagpapaalam ako kung pwedeng mag-vlog. Sabi na, yes. At alam nyo, kinukuha nila yung YouTube channel ko doy. Tinatanong nila. Tapos ayun, nagpa-follow na sila sa akin. Nagsusubscribe sila. Bait-bait talaga nila. At saka dahil, ito pala, nakakaloka dito sa Vietnam since day 1 na pumunta kami doon or nakarating kami dito sa Vietnam. Dahil kinakausap talaga nila akong Vietnamese. At tinanong ko, mukha ba akong Vietnamese? Oo daw mga te. Mukha daw talaga akong Vietnamese. Mukha lang po akong Vietnamese pa or Vietnamese manli. Pero hindi po talaga ako Vietnamese. Oo, kahit saan ako mapunta, alam nyo, kinakausap nila akong Vietnamese. Tapos sabi nila, mukha ka talagang Vietnamese. Ganito talaga yung sinabi nila ng Tagalog. Vietnamese nagtatagalog. Ayun, parang natatawa lang ako kasi pagpunta akong Singapore, mukha akong Singaporean. Actually, napagkamalan rin akong Singaporean. Tapos, napagkamalan din akong Malaysian. Pag nasa Malaysia ako, sa Indonesia, Cambodia, Thailand. Ang hindi lang nila napagkakamalan siguro, hindi kasi na tinatanong bakla ka ba? Yun talagang inaantay ko. Oh, so, going back to our drink, eto, meron siyang parang pa-blueberry. Nakaka-refresh. In fairness, sulit. And also,
Ang ganda ng experience dito sa Kwango. Ang ganda ng interior. Ang lakas maka medieval era. Mga ganon. O, di ba? Tapos kukuha na naman. At so nakatitinginan talaga yung mga tao sa akin, te. Akala siguro nila famous akong vlogger. Yung gano'n, yung dami ko subscriber. Di nila alam, nagbablogger-bloggeran lang ako. Dahil dyan mga akla, baka dahil ko pang masabi, bibigyan ko kayo ng pangmalakasan again na montage dito sa Kwango Cafe. So without further ado, i-montage natin to. Oh. Yan na. Ayan na. Oh. Nag-aantay na kayo, di ba? Oh. Ayan na nga. Charot! Nandito na nga tayo sa pang-apat or last stop ng ating Instagrammable coffee shop. Dito lang yan sa Da Nang Vietnam. Oo mga akla, nandito nga tayo sa Login Coffee. Oh, walang cafe, wala ring coffee shop. Login Coffee lang. Oo. So ayun mga akla, grabe. Nakikita nyo naman yung background ko, di ba? Super wide, super open area at yes, ang ganda ng lightings sa likod. Oo. Ganyan na yung mga atake ko ngayon. Gusto ko yung mga pa-yellow-yellow, tapos may pagka bricks, tapos may pagka wooden accent, tapos may mga pa hala-halaman. O, di ba? Very tita. So, ayun mga akla, dito na nga tayo magtatapos ng ating Instagrammable coffee hunting dito sa Da Nang Vietnam. And I must say, itong huling coffee shop na pinuntahan natin dito sa Da Nang Vietnam is a boom. Charot! Ano yung a boom? Hindi, pasabog siya mga akla. Yung atake niya naman dito is para siyang coffee shop park. Kasi alam nyo, ang eksena niya is malaki yung area ng coffee shop na to. Parang alam nyo, parang mukha na siyang store. Ganon yung itsura. Parang pwede siya ma-accommodate ng more than 100 customers. And then, ang maganda dito mga akla, meron kayong parang spot na magbabarkada kung saan pwede kayong maglaro, pwede kayong mag-usap, kahit malakas pa yung hiyawan nyo or malakas pa yung usapan nyo. Yun yung maganda dito. And ang maganda dito is mahalaman din siya. And then, very aesthetic yung design mga bakla. Saka grabe yung lightings dito. Hindi man siya yung sobrang ganda na i-expect mo as an Instagrammable coffee shop. Pero ano siya, atake din. Hindi rin siya papakabog dun sa mga tatlong pinuntahan natin. And ito, parang simple lang siya. Straight to the point, coffee shop. Walang palapalabok, walang masyadong kaartihan yung menu nila. Straight to the point, coffee shop and some refreshing drinks. Ganun lang, o di ba? Gusto niyo yun?
At Diyos ko, dahil ang akala ko, yung pangatlong coffee shop natin is yun na yung pinakamura. Ay, dahil itong Login Coffee ang pinakamura sa lahat ng mga Instagrammable coffee shops na pinuntahan natin dito sa Danang. Itong binili ko is white coffee, o Vietnamese white coffee, yes. At tanong nyo kung magkano to. Oo. It's just 35,000 Vietnamese dong. O, di ba? Ang mura. Ito yung pinakamura. Akala ko nga, yung sa, ano yun, yung kanina, yung pangatlo, nasa 39,000 yun. Pero refreshing drinks lang yun, ha? Yung parang, grapefruit tea. Pero ito kasi white coffee na to ng Vietnam, dahil 35,000 lang, di ba? Nasa Instagrammable coffee shop ka na. O, di ba? Atake. At ang nagustuhan ko pa dito, mga akla, is yung customer service nila. Very welcoming, very friendly. Saka alam niyo, sinabi ko na babalikan ko na lang yung coffee. Alam niyo, kasi nandito ako sa labas, pumunta pa dito talaga yung barista. Nakakatuwa. Ayun yung nakakatuwa doon, o di ba? Naalala ko yon kasi syempre, small things or small acts of customer service, grabe talaga. Alam nyo kaya binabalik-balikan ko tong Vietnam saka parang eto na yung #1 favorite country ko dito sa Southeast Asia kasi ang babait na mga Vietnamese, grabe. Pero yung mga kasamahan ko na Vietnamese, hindi ko alam kung bakit ganun sila. Charot lang. Oo nga, promise talaga, yung mga nandito, based sa Ho Chi Minh, based dito sa Danang and Hoi An, wala akong bad experience sa kanila. Alam niyo, parang ramdam na ramdam ko yun na welcome ako dito sa bansa nila bukod sa mukha akong Vietnamese. Grabe, hindi ko na natikman to. Grabe, yun lang yung experience ko. Siguro, alam mo, parang hindi ko makakalimutan talaga ang Vietnam and babalik at babalik talaga ako dito. Kasi na-feel ko talaga yung pagiging friendly nila, safe ako dito, and then hindi ako nangangamba. Saka afford ko lahat kahit magkano lang yung dala kong pocket money. Parang 6,000 pesos. Pero, Diyos ko, ang saya. Hindi ako na-stress ng bonggang-bongga dito. Except lang doon sa mga amazing race and doon sa dami ng tao. Which is normal lang sa very touristy country katulad ng Vietnam. And hindi ako magugulat na one day, alam nyo, napakasisipag ng mga tao dito, napakababait ng tao, very friendly. Hindi ako magtataka one day, ito talaga ang super dudumugin ng mga turista. Ngayon nga dinudumog na talaga siya. Kumbaga, dami ng taong pupunta dito pero for sure, for the next few years, magiging masaya ako sa Vietnam kung talagang sila ang #1 na bansa na pupuntahan or pinupuntahan ng mga turista. Dahil ko nang kinudaday. Kaya kayo, punta na kayo dito sa Vietnam. Tara na. Tara. Tourism ambassador ng Vietnam. Let's go back to the white coffee. Try natin yung Login Coffee na white coffee nila. Ay, masarap. Ramdam ko yung tapang ng kape. Ay, ang sarap. Ramdam ko yung nung sipa nung kape. Pero hindi naman siya nananadyak. Nananampal lang yung ganun, yung hindi naman talaga super suntok at tadyak. Tampal lang, ganun, tampal bet, ganun, abugbog burn na. Tapos hindi siya ganun katamis. Tamang-tama sa panlasa ko. And yung white cream, kasi parang cream yung nilagay nila na may pagka-milky. Kasi yun makita nyo, parang may mga bubbles pa. Yun ang magandang nag-complement doon sa dark coffee na inilagay nila dito. Ang sarap. Alam mo yun? Parang mabubuhay ka dito sa kape na to. One more. Oh my God, ang sarap. Oh my God, puntahan nyo tong Login Coffee just for 35,000 Vietnamese dong. Meron ka lang tambayan, ma-unwind ka, and also sobrang mura ng kape dito. Di ba? Kabo, gusto niyo yun? Dahil dyan, bibigyan ko kayo pang malakasang montage
para mas ma-appreciate nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito sa Instagrammable coffee shop na to na Login Coffee. So without further ado mga akla, eto na. Roll! Montage! Let's go! Parang akong bali, pagtitingnan na ako ng tao dito. Diba? Nakakaloka. Atake yung ano nila, yung coffee shop nila. Napakalawak. Para talaga siyang park and slash garden na coffee shop. Sobrang lawak talaga, Day. Parang pwede ka dito magpa-party. So ito na mga akla, dahil meron nga tayong 4 na pinuntahang Instagrammable coffee shop dito sa Da Nang, Vietnam. So syempre, pagsusunod-sunurin natin kung sino ba yung pinakahuli from first, from number 1 to number 4. Let's start up with number 4. Ako, alam nyo, meron talagang mga bagay na, alam nyo yon, sobrang expect ka, pero hindi pala siya ganun na mag-e-enjoy ka. Charot. Parang sa relasyon lang yan. Hopyang-hopya ka, pero in the end of the day, ngangay. So, ang number 4 ko is, or yung pang-last na coffee shop na na-experience ko dito sa Da Nang, Vietnam is yung Sontra Marina Cafe. First is, syempre pinagbasihan ko dito is yung customer service, yung lugar, yung kape, at saka syempre yung ambience. First, yung customer service doon, wale. Hindi masyadong ganap yung mga, yung mga barista, saka yung mga crew. More on dance crew kasi sila doon. Tapos magulo, madaming tao. Tapos alam mo yung table, saka yung chair, parang hindi pinag-isipan. Para lang siyang tabla, ganon. Ganon yung atake. And then, yung ambience naman niya is maganda pero mainit. So, ibig sabihin, may stress ka at hindi ka makakapag-relax doon sa coffee shop na yon. And, hindi siya ganun ka-accessible kasi medyo malayo siya from the city proper ng Da Nang, which is yung Mikey Beach din. Hanggang mga 15 minutes kasi siya yung pinakamalayong coffee shop na napuntahan namin doon sa 4 na yan. But doon sa coffee naman, doon naman sila winner. Masarap yung, yung coconut coffee nila. Yun lang, doon lang ako natuwa. And yung Instagrammable place kasi ang dami ko ring picture na doon na nakuha sa Sontra Marina Kinemberlu. Charot. Kaya siya pang-4. And then yung pangatlo ko naman is yung Kwango. Yung Kwango. Yung Kwango naman kasi ang atake niya nga is parang Moroccan, Mediterranean. But at the same time, mura naman yung mura naman yung nila doon, yung mga cafe, yung mga pricing. However, yung customer service is parang wali din. Hindi rin masyadong hindi masyadong ganap. Patay na patay yung mga tao doon, dahil kumbaga parang hindi sila masaya doon. Pero yung drinks naman nila is masarap, and also yung, alam mo yun, small but yung small but credible yung nila, yung place nila. But may mas mahigit pang Instagrammable cafe doon sa sa Kwango Cafe na yan. Pero maganda rin yung pinakamaganda lang naman talaga doon is yung hagdan-hagdan na na picturean. Yun lang. At ang second place natin is itong Login Cafe
Danang or Log-In Coffee. Alam nyo, ang ganda ng customer service dito. Hindi talaga ako mapapahiya if you're going to visit here. Itag nyo ako pag bumisit kayo dito sa mga coffee shops sa pinuntahan natin. But you know, itong pinakamura na price ng coffee shop na pinuntahan natin doon sa 4 na coffee shops na binisit natin. At the same time, yung customer service, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, and also, yung open area niya, sobrang laki. Para kang nasa park. And yung lasa ng coffee is pasok na pasok sa panlasa ko. Oo. Pasok na pasok, tusok na tusok, tiyugog na tiyugog. Ganon. O diba? Plakado. At ang number 1 on the list natin. At syempre, hindi talaga ako mapapahiya dito. Ito yung hindi ko in-expect eh. Oo. Ito yung coffee shop na parang kala ko, sige, punta na lang tayo dahil nakita ko lang to sa social media na nag-post na sabi ko, ay, try nga natin itong puntahan, baka carry-carry naman. Hindi ko in-expect. Expect the unexpected na naman. Ang number 1 on the list is the Wind Garden Cafe. Alam nyo, napakasimple lang ng coffee shop na to, pero grabe yung atake. From the indoor and outdoor na atake ng coffee shop na to, marerelax ka dito. Lalo na yung rinig mo ng waterfalls, tapos yung may pa-mist, tapos nakita nyo naman yung mga koi fish, tapos yung very foresty na itsura ng cafe, tapos yung glass, indoor cafe na atake nila, and also yung matcha coffee, matcha coconut kinemberlu na in-order ko sa 50,000 Vietnamese dong na presyo nun. Pati yung customer service nila, grabe. Alam mo, approachable din sila. Hindi naman sila ganun ka-approachable like dito sa Log-In Cafe, but doon, naramdaman ko rin naman yung pagiging pagiging maasikaso nila sa mga customers nila. Oo. Kaya, ang number 1 ko is yung, di ba? Nakalimutan ko agad yung pangalan. is yung Wind Garden Danang Cafe. Oo, yun na yun mga akla. So, I hope mga akla is nag-enjoy kayo dito sa video natin. Alam nyo, gusto ko lang talagang ipakita dito sa vlog na to na hindi lang naman lahat ng mga mapupuntahan dito sa Danang is more on beach, more on Vietnamese food, more on touristy spots or yung touristy places like Bana Hills or yung mga parang yung mga cultural sites and also yung yung mga temple. Meron din naman talaga or talagang madaming may pagmamalaking coffee shops ang Vietnam dahil sila nga ang isa sa mga bansang may pinakamasasarap na coffee. At makikita mo lahat, mapadaan man or mapagilid man or parang mga nasa street vendors na mga coffee, sobrang sasarap na niya at sobrang mumura talaga. So ayun mga akla, ito'y guide lamang sa inyo para at least, di ba, kung pupunta kayo dito sa Danang, Vietnam, meron na kayong idea sa mga coffee shops na pwede nyong puntahan. At yes, mga akla, sobrang natuwa at sobrang busog ako, pati yung mata ko at pati yung social media account ko ng mga videos, ng mga pictures at syempre ng mga kape na ininom ko for today's video. Di ba? Lalo na dyan sa mga coffee lovers, na mga subscribers at mga viewers natin. So again mga akla, dito na nagtatapos ang ating Instagrammable coffee shop Instagrammable coffee shop na mga pinagpupuntahan natin. Ano ba yun? Nawala na naman ako. Patapos na. Instagrammable coffee shop hopping kasi dahil. And I hope na nagustuhan nyo rin tong video na to. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga next videos natin. O kumapit lang kayo dahil meron pa tayong mga next videos dito sa Danang, Vietnam. Mga akla, see you on our next vlog. Bye! So ayun na mga akla, magsa-start na tayo ng cooking class. Welcome to Cooking ng Ina Mo. Ito na, may bandi na kami mga bakla. Ang galing. O, diba?